Magandang gabi, ako nga pala si Jake Lalo at ngayon ay kasama ko ang aking kapatid. Maaari ka ba magpakilala sa kanila? Hi, I'm Edsel May Lilo, kapatid ni Jake Queen. Pwede bang malaman kung ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon sa buhay? Ngayon, meron akong work. Tapos, after work, nag-gym ako. Tapos, kapag may time, like Saturday, Sunday, nagta-travel ako with my friends. Sabi mo nga ikaw ay nagtatrabaho. Pwede bang malaman kung ano ang iyong trabaho? Ngayon, isa na akong junior accountant. As, I think, sa 7 months na ako. Pwede bang malaman kung magkano ang kinikita mo at ang sweldo mo? Since confidential yung sahod, masasabi ko lang above minimum siya at kasya naman. Paano mo na-handle yung sweldo mo sa pang-araw-araw pamumuhay like mga gastusin, tubig, kuryente? Kung ano ba? Yung first cut-off ko sa sahod ko, binibigay ko sa house like yung bills, wifi, kuryente, tubig, tapos groceries, tapos minsan nagbibigay din ng allowance sa mga kapatid ko. And yung second cut-off ko naman, sabi ko nga sa inyo, nagta-travel ako with friends. Ayun, yung half nun, sa second cut-off ko, nilalagay ko sa bank, yung half, yun yung pinagta-travel ko with friends. Nakakabili ka ba ng pansariling gamit mo or yung mga luho mo? Yes, sabi ko nga kanina, yung second cut-off ko sa akin yun. So, yung half nun, pinagta-travel ko, tapos yung half, like, nilalagay ko sa bank para if ever may magustuhan ako, kaya kong bilhin for myself. Siyempre, magbibigay din sa kapatid kung may magusto sila. Sa pagtatrabaho mo, sa palagay mo, ano-ano mga na-invest mo na? Before kasi ako mag-work, ginagawa pa lang itong bahay namin. Nagbibigay ako kay mami para makahelp dito, para mapagawa yung bahay namin. Tapos, nakabili na rin ako ng motor, nasa province namin. Tapos, and nagpapaalaga din ako ng baboy sa mga tito ko sa province para may dagdag income ako. Sabi mo nga nakakapag-travel ka pa kapag may free time ka. Paano mo nababalance yung personal life mo at yung work mo? Yung work ko kasi every Monday to Friday lang. So, meron akong Saturday and Sunday para makapag-travel with friends nga, sabi ko nga. And sa 1 month kasi, meron kaming isang personal leave. So, pwede ko siya gamitin sa isang buwan. Ibig sabihin, pwedeng 3 days ako hindi pumasok. Tapos, meron din kami isang sick leave. Pwede mo rin gamitin yun. Kunwari, may sakit ka para 4 days kang hindi papasok. Kahit minsan, na-stress ka rin ba sa trabaho? Syempre naman, kasi especially if meron kang toxic na boss, hindi naman mawawala yan. Kaya, may stress ka talaga. Tapos, especially ngayon, audit season namin. So, March to April, audit season. So, stress malala talaga kami ngayon. Paano mo nalalampasan yung mga oras na nai-stress ka? Kapag nasa work ako, nagbe-break na lang ako ng 5 to 10 minutes. Tapos, iyak konti. Tapos, trabaho na ulit. Ganun na lang. If nasa bahay naman ako, tinutulog ko na lang kasi mas masarap matulog kapag stress ka. Meron ka bang mga tips or advice para sa ibang nagtatrabaho kung paano mo matitipid yung sweldo mo? Ang advice ko lang, una magbaon kayo ng pagkain. Kasi kapag nasa work kayo, yung iba kasi ang mahal ng bilihin. Like, kailangan mag-fast food, ganun. Tapos, if sa karinderya naman, dun sa work ko kasi, sa may tech-tight, ang mahal pa rin ng pagkain kahit karinderya siya. So, mas goods if magbabaon ka na lang. Tapos, bottled water, ayun, magbaon ka. Bumili ka na lang tumbler, dali mo sa office nyo, ganun. Kasi nga, yung food sa office, umaabot ng 80 to 100 pesos. Ano lang yun, isang rice tapos isang ulam. E di, if sa 1 week or 5 days,
may iipon mo na yun, 500 yun per week. Tapos may water pa. So, mas malaki yung maiipon mo. Pwede mo siyang ilagay na lang sa bank. Tapos, after nun, if malaki na yung ipon mo, pwede ka mag-invest sa business, mag-business ka. Katulad ko, nagpapaalaga ako ng baboy para if nakapanganak na yung baboy, may extra income ako. Yung buhay mo ngayon, okay at sapat na ba siya para sa'yo? Or may plano ka pa para sa future mo? If ngayon, okay na siya at sapat na. Pero if iisipin ko yung future, mas gusto ko pang umangat syempre. Kasi kailangan ko pa i-help si mami para makapagpatapos ng mga kapatid ko. Gusto ko din bumili ng lupa para may extra income ako. Kasi nga, yun yung magpapayaman sa amin. At gusto ko din syempre magpatayo ng bahay sa province namin kasi dun ko gusto manirahan. Yun lang. Thank you. Magandang araw. Ako nga pala si Jake Mililo at kasama ko ngayon ang aking kaibigan na working student. Pwede ka bang magpakilala sa kanila? Ay, ako nga pala si Carl Francis Neres, 20 years old, from Maynila City. At kamusta ka naman? Okay naman. Ano ang pinagkakabalaan mo ngayon? So ngayon po, nag-aaral po ako at isa rin po akong working student. Kung working student ka, saan ka naman nagtatrabaho? Nagtatrabaho po ako sa isang company po na nagdi-deliver ng mga corporate uniforms. Ano naman ang ginagawa mo dun sa company na yan, sa corporate uniforms? Minsan po, naglilinis ng mga uniforms, nag-preparing at sumasama din po ako pag nagdi-deliver ng mga uniforms sa mga kliyente ko. Pwede bang matanong kung magkano yung sinusweldo mo sa pagtatrabaho mo? Sa isang araw po, yung sinasabi ko is 350 per day. Kung 350 yung sinasahod mo, paano mo natutustusan ng pag-aaral mo tapos may mga ano ka pa sa buhay mo, yung mga pagkain, tapos may tuition pa tayo sa school? Yung sa pagkain po tsaka tuition, si Tito na po nagpo-provide sa akin. Pag sa baon ko naman po per day, sa akin po yung sasahod ko, tsaka yung iba na pupunta sa project, tsaka sa mga ambagan po sa school. Eh kung tito mo nagpapaaral sa'yo, nasa naman yung mga magulang mo? Yung mga magulang ko po is nasa province, since yung nanay ko hindi rin kayang magpaaral, tsaka yung tatay ko hindi rin sapat yung kinikita. So, nag-decide sila na papuntahin dito ako sa Maynila at yung tito ko na lang kung magpapaaral sa akin. Napapadalhan ka ba nila pag kahit minsan? Minsan pag may extra silang income or yung kinikita yung tatay ko, nagpapadala sila minsan. Pangdagdag baon na rin. Sapat ba yung kinikita mo sa araw-araw tsaka yung mga ipon mo tapos nakakabili ka ba ng mga gusto mo? Oo, syempre pag kunyari gusto ko itong damit, itong gantong bagay, syempre pag-iipunan ko para mabili ko ng sarili kong pera. Eto, mabalik tayo sa mga gastusin mo. Paano mo napagkakasya ang sahod mo sa mga gastusin mo? Gaya ng sabi ko kanina, yung sahod ko tsaka pera ko, pinagkakasya ko lang po sa isang linggo at binibigyan din po ako minsan ng allowance ng tito ko tsaka tita ko at minsan yung mga magulang ko sa probinsya nagpapadala din pag may extra silang income. Gaano ka kadalas na mga problema sa pera? Mga ligo-ligo po ako na problema sa pera kasi gaya ng sabi ko kanina, pinagkakasya ko lang po yung pera ko sa isang linggo at iniisip ko rin kung paano sa susunod na linggo ng mga gastusin kasi tulad ng daming mga ambagan, mga project sa school. Yun. Ito, para sa huling tanong, sapat at masaya ka na ba sa buhay mo? Hindi po, kasi hindi ko pa natutupad yung mga pangarap ko kasi hindi ko pa suklian yung mga sakripisyo at kuyat ng mga magulang ko at lalo na yung sakripisyo ng tito at tita ko kasi sila yung nagpapaaral sa akin kasi kung wala sila hindi ako makakapag-aral at gusto ko rin silang masuklian lahat ng pagod nila at mabigyan ng malayang buhay at tutulungan ko din mga kapatid ko nga makapagtapos ng pag-aaral at mabigyan din yung pamilya ko ng magandang buhay at mag-provide yung kanilang mga kailangan. Salamat po sa munting interview.
ni Carl Heneres.